Babagsak na siya. Hindi na kaya. Sobrang lambot na. Ayan, o. Wala na. Sira na yung ating door stay. So, yan. So, sira na yung ating door stay. So, kailangan natin palitan yan. Madali lang naman palitan to. Pakita ko na lang sa inyo. Tanggalan na natin na gamit na kayo ng Gis. Gis na ito. Yan. Ito lang gamitin nyo. Ito to. Ito lang. Gis lang. Another day, another video. So, hawak ko ngayon yung meron tayo ngayong door stay. Yan. Kasi, 2014 model. So, 2025 na ngayon. So, meron ng 11 years yung door stay ng ating ADV na si Lexi. So, bumigay na. So, kung papansin nyo, tinutukuran ko na lang. Bumigay na eh. So, yung kapag tinanggal ko. Yan. Tanggalin natin to. Wala na. Hindi niya na kaya. Sobrang lambot na. Bumabagsak na. So, after 11 years, bumigay na. Kita nyo. So, bale, dalawang tornilyo lang naman yan. Dalawa sa baba, dalawa sa taas. Dalawa sa baba, dalawa sa taas. So, yan. Tingnan natin kung anong stock to na door stay. Tagal din bago nasira. Tsaka di ko alam kung napapaayos pa to eh. Or kung lalagyan lang siya ng langis or kung ano man. Pero bumili na ako ng bago, syempre. Kung comment nyo naman sa comment section natin kung kaya pa remedyoan yung door stay na yun, yung stock door stay. Pero meron tayong door stay, pakita ko na lang sa inyo. Yung tatak is HTK. Yan, HTK yung tatak. Yan, HTK, part number MR599741. Description, Mitsubishi Adventure, one piece. Company LTD, made in Japan. Kita nyo ba? Yan. Yan, made in Japan. So, sabi ni Quartz, dito sa Marikina, sa Meralco, sa Concepcion, sabi niya is magandang klase raw to. So, tingnan natin kung magandang klase nga, kung tatagal talaga. So, compare natin sa stock, kung anong meron dito sa stock. So, let's go. Tara, tirahin na natin. Tirahin na natin yan. So, yan. So, makikita nyo. Yan lang naman. Tanggalin muna natin yan. Yan. Tukuran muna natin to para para hindi bumagsak. Yan. Tukuran muna natin yan. So, dalawa dito, dalawa sa taas. Madali na naman i-install to. So, para mas mabilis, kasi may ano naman dito, pwede naman screwdriver. So, i-screwdriver na lang natin to. Basta yung round lang. Para mas mabilis. Yun. Yun lang. Aba, kailangan umaalalay. Mabigat din pala. Shit. Kailangan may umaalalay sa inyo neto kapag nagtanggal kayo. Ang bigat din pala ng pinto. Tayo kasi lagi tayo solo. Solo kung gumawa nito. Bigat ng pinto. Kailangan may alalay kayo. Kaya may tumutukod dun. Oops. Wait lang, kumalang. Baba muna natin. Ay. Bigat din Yan. Tapos tsaka natin tanggalin to. Kanina pumitik narinig nyo. Tigas din.
Yan. So ito kasi yung stock. Ito yung ano, high pressure gas contained. Do not take apart. Okay. Puncture, apply heat or fire. So yan. So di natin pwedeng tanggalin yung isa pa kasi yan yung suporta pa eh. Pag tinanggal natin parehas, sobrang bigat ng pinto. So kabit, ilagay muna natin itong isa. Ilagay muna natin to para, wala ko nakikita nyo ito. Tinutukuran lang natin. You know, uy, yan yung pantukod natin. Para, para, yan lang naman yung butas oh. Dalawang ano lang. Sa taas is, ganun din. Sino ba yan? Ayun, nasa taas. Kita nyo. Yan. Yan lang naman. Dalawang butas na yan. So, dito sa baba, ganun din. So, compare natin sa stock. Tingnan natin. Ay. Tigas oh. So, compare natin sa stock is ayos parehas lang talaga. Yung nga lang, itong stock, merong Japanese na nakasulat. Itong nabili natin na ano, tatak na ito, HTK, made in Japan, wala siyang tatak dito. So, pero nasilyado naman oh. Yun oh, silyado naman eh. Yan. So, let's go. Install muna natin to. Install muna natin. Unahin muna natin ito sa ano. Sa taas. Ito yung kinagandahan kapag may hagdan ka. Tsaka may upuan na gulong. So, hinanapan natin ng magandang angulo. Yan. Para kitang-kita nyo. Sabi ko nga, para mas madali, gamitan natin ito. Mamaya, ipitan natin yan. Woohoo! Yun. Wait lang, yan na. Nag-stay na siya. So, yan yung pagkagayahan nyo. Dapat nakaganyan. Yun. So, dapat ganyan. So, yung ginawa natin ngayon, inuna natin yung sa taas. So, inuna natin yung sa taas bago yung baba. So, sa kabila, unahin muna natin mamaya yung baba bago yung taas. So, titingnan natin kung ano yung mas madali. So, ito kasi inuna muna natin yung taas bago baba. So, tingnan natin kung anong mas madali kapag nag-install, ha? Whew. So, at least nag-ano na siya. Nag-i-stay na siya. Medyo matigas talaga. Bago natin maipasok to, kailangan luwangan natin dito sa kabila. Tigas. Para maipasok natin yung tornilyo. So, baklasin na natin to. Para so madali siyang ano, kasi ito yung pumipigil eh. Para maipasok natin yung ito yung pumipigil para maipasok natin yung isang tornilyo sa kabila. Rinig nyo naman. You know, grabe ang bigat. Whew. Sobrang bigat. Maangat natin ngayon. Yan, no, diba? Diba sabi ko sa inyo, yun na pumipigil sa kabila. So, kailangan na malakas yung muscle mo dito. Oops! Yun. At ako'y nangangalay na. Yun. Oh. So, naipasok lang natin yung tornilyo pero sobrang hirap. Hindi pa natin, kung nakikita nyo, pawis na ako. Kasi yun yung ano, DIY solo. Yan yung pawis ako, di ba? Ang bigat ng pinto. Kaya talaga may alalay. Excuse. So, try natin. Shit. Tigas.
Diyos ko. Tigas. Alright. Ayos na. Ayos na. Kabila naman. So, baklasin muna natin yung sa taas. Nabaklasin natin sa baba, di ba? So, sa taas naman. So, lagay na natin to. Yung stock, matigas pa naman. Hindi mo siya maibababa to. Hindi mo maibababa. Pero kapag kinabit mo na dito, doon mo malalaman na wala na talaga. Palitin na kasi malambot na. Pero matigas pa rin na parang ganito. Pero pag nasa pinto na, mabigat yung pinto, wala na. Sablay na. Malambot na. Hindi na kaya. So, unahin muna natin to dito sa lagay sa baba. Yan. So, yun muna yung lagay natin. Yan. Para malaman natin kung ano yung mas madali i-install. Yung mauna ba yung taas o yung baba. So, tingin ko lang, mas madali i-install dito sa baba muna. Kasi, masikip dito eh. Yung part na to masikip. Sa taas maluwang. So, mas maganda, ito muna yung install natin. At least, alam na natin, may guide na tayo. Siyempre, ganun talaga kapag nag-i-install. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan eh. Kumbaga, trial and error yan. 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 Okay na. Mas madali nga naman kabit. Kung nakita nyo sa video natin, hirap na hirap tayo ilagay. Kasi nga, masikip yung part na to. Masikip. You know. So, sasuggest ko, unahin nyo muna tong baba. Para hindi masikip kapag nag-install kayo. At saka kapag binitawan nyo na kasi yung pinto, napakabigat ng pinto. Kaya sabi ko, hindi pwede yung mag-isa ka lang. Eh tayo minsan, hindi lang minsan, madalas, kinakaya na lang natin. Mag-isa. You know. Tsaka iwasan nyo na malustred. Tsaka ito kasi kapag nilagay nyo sa taas na, yung pressure ngayon dito sa baba. So, minsan, kaya sobrang hirap i-shoot. At saka kapag binitawan nyo, yung thread ng tornilyo, masisira. So, may tendency na malustred nyo itong tornilyo. So, advice ko, ito muna sa baba. So, first time na natin mag-install nito. So, at least, next time, may idea na tayo. Mas madali na sa atin i-install to. Kasi alam na natin eh. You know? Yan. So, ipitan lang kasi mabigat ang pinto. Kaya iwasan yung malakas na bagsak. Kapag masyadong malakas yung, halimbawa, hindi nagsasara masyado yung pinto nyo, ito lang i-adjust nyo. Ayan, isang tip to ha. Ito lang i-adjust nyo. Halimbawa, hirap na hirap kayo magsara ng pinto nyo dito sa likod. Yung talagang todo na kayo sa sara bago lumapat. Dito lang i-adjust nyo ha. Adjust nyo lang itong dalawang tornilyo na to para malambot. Tsaka, sa akin kasi ngayon, konting bagsak ko lang, sarado na agad. Yun. Yun lang. Isa yun sa mga tip natin. Para sa mga matitigas na pinto, dyan nyo i-adjust yung tornilyo na yan. So yan, okay na to. Okay na to, ipit na. So sa taas naman. So check natin kung madaling nga mag-install na dun sa taas. Okay na yan, baka malustred naman. Hand tight lang. O yun. Yun ang sinasabi ko. I-hand tight nyo lang. Napalakas na tayo, yan o. Yung sinasabi ko. Naputol. So, madali lang naman yan kapag naputol. Barinahan nyo na lang. Barinahan nyo para matanggal yung tornilyo. So, yan na, naputol na. So, kasama sa sa video natin. Nangyayari talaga yan. So, palitan na lang natin yan. Pero matibay naman yung isa na yan, kapit. So, tara, lagyan muna natin yung sa taas. Gumagabi na. Tinukod ko lang muna itong tinukod ko yung sa doorstay. Yan yung wala na sa kabila, yun makikita nyo. So, yan na yung tinukod ko muna. So, mabilisan lang. Akitin na muna natin yan. Ako, wala tayong hagdan. Sa kabila yung hagdan natin, kaya medyo mahirap to. Pero nandun yung nandun na sa taas yung tornilyo natin. Kita na natin yan. So, buti may
May ano tayo, patungan. So, ikot nyo lang to para lumapat. Bigat kasi ng pinto. Ito na lang, isa na lang. Yun. Kailangan talaga. Kaya naman mag-isa. Kaya naman mag-isa. Basta unahin nyo lang yung sa baba. Ilagay. Kaysa sa taas. So, una natin ginawa, ilagay natin. Inuna natin yung taas. Kaysa sa baba, kaya mahirap. Kaya, ang technique is, kailangan sa baba muna. Unahin natin kaysa sa baba. Kaysa sa taas. So, ngayon, sa taas na tayo. Mas madali na lang. Mas madali ka ilagay yung ano eh. Ay. Whew. Tapos din. Yung nga lang, medyo nakakangawit kung ikaw lang mag-isa. Indoor stay. 11 years na kasi. 11 years. So, 11 years na bago ano, yun oh. O, di ba? Ayos na indoor stay natin. O, stay na siya dyan. So, testing natin ha. Ginabi na tayo. Yun oh. Ginabi na tayo. Medyo sumakit yung braso ko, nangawit. Moment of truth. Moment of truth. Ay. Putulis ang tornilyo natin. Yun nga. Maging honest lang ako. Naputol tong dito sa kabila. Tapos sa kabila na loose thread. Pero medyo loose thread siya, pero medyo mahigpit naman yung ano niya, yung tornilyo. Pero medyo loose thread na. Yun o. Yun o. Naiikot ng ano eh. Pero kumakapit naman kasi nga yung bigat ng pinto. Kapit pa rin siya. Yung kabila, hindi na naiikot o kasi okay na yan eh. Pero ito naiikot. Na loose thread. Kaya sinabi ko kanina, di ba, baka ma-loose thread. Kaya ingatan nyo. Ito, putol. Pero ito okay na to. Hand tight lang. Hindi na ano yan. Hindi na makakalas yan. Tibay na yan. So, moment of truth. Let's go. Bah, tigas. Bago-bago. O, di ba? So, ganun lang, di ba? Hindi siya ganun ka, ano, hindi na siya ganun ka bigat isara. Kasi dati na ito yung problema ko. Hirap isara. You know, ayos na. Pag sinara kong ganyan, tigas oh. Pag sinara kong ganyan, talagang binabagsak ko ng malakas. Ayun, binabagsak ko ng malakas. At mas malakas pa dyan. Pero nung in-adjust na dito, yung dalawang tornilyo na to, dito lang yung i-adjust. Dito nyo ma-adjust kung masakip, yung sobrang sakto lang, or sobrang madali lang isara. Dito nyo lang i-adjust sa dalawang tornilyo na to. Yan, sa mga mekaniko, siyempre matutunan natin yan. So, yan. So, in-adjust nyo yun, okay na, madali na isara. Ganito na siya. O, di ba? Hindi mo nababagsak na ganun. Kasi dati, sanay sila na sobrang tigas yan. Ang lakas ng bagsak. Kaya nga sinasabihan ko na sila na huwag yun ang bagsak na malakas kasi nga madali na siyang isara. Napakasmooth na ng isara. Kasi alam ko marami sa inyong may problema ganyan ito rin. Nahihirap nyo isara. Binabagsak ng todo. Masisira yung pinto nyo. Kaya ito yung technique. Adjust na dito. Dalawang tornilyo yan. So yun. Adjust na lang yan. Tapos ito bago yung door sign natin. Tigas oh. Yun oh. Ayos. Ang bigat rin ng pinto kasi. Yan oh. Yan, working siya, yan oh. Oh, di ba? Medyo uneven yung ano natin eh. Yan oh. Oh, di ba? Sira kasi ito eh. So kapag sinara natin ganito lang. Oh, yan. Munti pa. Bukas yun. Oh, di ba? Ganun lang. So sana may natutunan tayo, ginabi na tayo. So drive safe, ride safe. And God bless. Peace out.